Samantalang reklamong malversation at indirect bribery laban ho sa mga senador at iba pang mga sangkot, inirekomenda pong isampa ng National Bureau of Investigation. Nakabantay din ang Department of Justice sa kilos at lokasyon itong si Ako Bicol Representative Zaldy Co. May update dyan si Bongbong Gran Hilario. Inihahanda na ngayon ng National Bureau of Investigation ang mga reklamong malversation of public funds at indirect bribery kontra mga opisyal idinawit ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, lahat ng mga nabanggit ni Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay inirekomendang makasuhan ng kawanian. Kasunod ito ng panunumpa ni former Undersecretary Bernardo sa Department of Justice ng kanyang salaysay hinggil sa mga nalalaman patungkol sa manumalyang flood control projects. Kabilang sa mga nabanggit ni Bernardo ay sina Senator Chis Escudero, former Senator Nancy Binay, dating Senador Bong Revilla at Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co. Kung saan nilinaw ni Justice Secretary Rimulya na walang idinagdag ito o nabago sa listahan ng mga idinawit o kakaharap sa kasong may kinalaman sa umunoy korupsyon. Narito ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, kalihim ng Department of Justice. Well, it is sworn to already, but we will furnish it immediately to the Senate so that the fear of the other senators will not matter. I mean, kasi nga, we're doing this at the same time. Nobody, the public has not yet seen this statement. It's a statement drawn by his lawyers together with him so that we can file it to the Senate. Walang bago. Dinetalye lang para maging actionable yung initial affidavit ko. I wasn't part of the preparation and it's better that we hear it from the Senate. Yun din, same as malversation probably, indirect bribery. Lahat. Samantala, sa nagrap na panayam kay Justice Secretary Rimulya, kanyang kinumpirma na sila'y nakamonitor sa galaw o lokasyon ni Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co. Kabilang rin anya ang naturang mambabatas sa mga naisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ng masangkot sa manumalyang flood control projects. Ito anya raw ay sa pamamagitan ng hiling ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kamakailan. Ating muling pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, kalihim ng Department of Justice. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Well, there was a boarding pass. Boarding pass ba yan? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. Pero meron siyang ilbo. Yes. It comes naturally in our work. Na pag may nababanggit, kasama niya. Sir, kailan pa po siya nakalagay sa ilo? Hindi ko alam. Ano na yan? Once his name was floated, nagsimula na yung proseso. Ano yan? Sa kasalukuyan ay tapos na ang inisyal na ebalwasyon ng Department of Justice sa affidavit ni former Undersecretary Roberto Bernardo kung kaya't ibinalik na ito sa Senado. Habang sa ating pag-aantabay pa rito, Bombo Genesis, ay atin din nasaksihan yung mismong pagdating din ng ilang grupo binubuo ng mga Muslim na tumungo naman sa bahagi ng Korte Suprema. Kanilang isinagawa isang kilos protesta upang ipanawagan sa kataas-taasang hukuman na mapigilang maudlot ang Bangsamoro parliamentary elections ngayong taon. Kung kaya't ibinagi ni Datuan Magon, tagapagsalita ng League of Bangsamoro Organization, ang hiling na ituloy ng Commission on Elections ang preparasyon nito para sa halalan. Dagdag niya, nais nilang mabigyan linaw din ng Korte Suprema ang inilabas nitong temporary restraining order ukol sa redistricting ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ating pakinggan naman ang tinig ni spokesperson Datuan Magon ng League of Bangsamoro Organization. Kanina ho, nagmula pa kami ng COMELEC So doon kami daw nagprotesta and then pumunta kami ng Supreme Court. So isa lang yung pinakaugat ng aming panawagan. Ituloy ang October 13 first BARM parliamentary elections ngayong October 13, 2025. Tingin po namin sapat naman yung kanilang preparation kasi matagal na din naghahanda ang COMELEC. Kaya lang nung lumabas ang TRO, sinabi ng COMELEC, i-hold muna nila yung preparations. Kasi nga nag-issue ng TRO doon sa kinu-question naming batas
yung base 27 na ginawa ng parliament, kinuso namin yun, yung constitutionality nun kasi yung usapin dahil dun sa issue ng gerrymandering. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, Gran. ito si Bombo Gran Hilario. Bombo Gran. Yes, Bombo Genesis. Oo. Doon sa usapin ng witness protection program, medyo dumarami na yung mga humihingi nito. Ang panghuli dito, itong si Yusek Bernardo. Anong last word from Department of Justice ngayong araw na ito? Mga ilan yung nasa ilalim na ito? Meron ng official na ba na nasa ilalim nito? Anong mga kwento dito? Bombo Genesis, base sa ipinadalang mensahe ni Assistant Secretary Miko Clavano, nilinaw ng Department of Justice na yung mga naunang nabanggit na mga dati opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at iba pa at maging yung mag-asawang Diskaya ay inilalagay pa lamang sa provisional acceptance ng Witness Protection Program. Ibig sabihin, itinuturing pa lang silang bilang mga protected witness at hindi totally o final yung kanilang Witness Protection Program. Bombo Genesis. So ibig sabihin meron pang merong kondisyon. Ganyan ba yung yung tawag dito, yung konteksto ng provisional? Yes, Bombo Genesis. Yan yung sa panig ng Department of Justice, ibig sabihin hindi pa pinala kanilang Witness Protection Program at kanilang nilinaw pa na tanging yung seguridad o yung pagbibigay asiste para mapanatiling ligtas ang buhay ng mga nabanggit na ito ang ibinibigay pa lamang ng Department of Justice at wala pa yung ibang mga benepisyo na kalakip ng Witness Protection Program. Bombo Genesis. Maraming salamat, Bombo Gran. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.